Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa pagkakataon na ito. Narito na naman po muli tayo para ipakita ko po sa inyo itong bagong gawa ko po na use oil kalan na aking innovation ngayon. Ito po ipapakilala ko sa inyo na ginawan ko po ito ng pinaka window ng monitor ng langis para pagka tayo po ay re-reload ng use oil ay makikita natin dito. Ngayon, dito ko naman po inilagay yung pinaka intake ng langis. At dito ko na rin po nilagay yung breather ng kanyang automatic autofill ng langis at auto shut off. Dito po, galing dito sa tangke na ito, yung langis po ay bababa dito sa reservoir na ito na siyang nakalibel dito sa pagpasok ng chamber. At ito po, pagka nasa level na, kusa pong hihinto itong feeder niya ng langis pag nakabukas po itong balbula. At ginawa ko rin po itong heavy duty katulad nitong niya grills ng kahit na mabigat ang ipatong mo. Heavy duty po itong nilagay ko rito na pinaka cradle niya pag patungan ng mga utensil, mga malalaking kaldero at kawa. At naka-ready na po ito for meron na po kukuha nito, kaya lang inano ko muna, pinakita ko muna sa inyo. At ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana itong auto feeder ng langis nito. Katulad nito, nilagyan natin dito ng breather. Ngayon, ang principle po nito, tinatawag natin na siphon principle. Ito po yung liquid na nasa loob ng container na ang dumadaloy ito pababa, pangkaraniwan kasi ang natin ng liquid, pababa ang daloy dahil doon sa gravitational pull. Ngayon, kapag nilagay mo sa isang container na nababacuum siya, hindi siya makakalabas doon sa kanyang dadaanan kapag walang hangin na papasok. Ito pong tangke na ito, mayroong tinatawag diyan na air ratio to liquid. Kung ano ho yung hangin dito sa loob nito na lalabas dito, yun din ho ang dami ng liquid na lalabas dito sa reservoir niya papunta doon sa tangke o kaya yung langis na nandun sa loob na nakaimbak. Kung gaano kadami yung hangin na lalabas, yun din ang dami ng langis na lalabas dito. Ngayon, pagka ho ang hangin na ubos na sa loob at wala hong hangin na papasok, yan po ay nababacuum. Kaya yung gravitational pull na umiiral ay hindi niya makuhang bumaba kasi nga napipigilan siya nung pagbacuum nitong tangke na hindi siya makalabas kahit na may butas. Nalalabas hindi siya makakalabas kasi nga nababacuum ang loob nito. Kaya ang operation po nito, yung tinatawag na total shut off ng paglabas ng likido, kailangan po itong tangke natin ay total vacuum. Kailangan wala siyang singaw. Wala hong papasukan ng hangin kasi oras na may pumasok na hangin dyan, lalabas yung liquid. Yan po ang principle nito na ginagamit dyan sa painuman ng mga alaga nating hayop katulad ng mga ibon na yan, aso, pusa. Yan po ang tinatawag na siphon na matagal na po yung umiiral noon pa man na ginagamit na ngayon lang natin nabigyan ng pansin para gamitin natin dito sa atin kalan. Ngayon, ito pong reservoir na ito, dito pumapasok yung langis na pumupunta doon sa chamber. Ngayon, yung level nitong langis na nandito sa chamber, kapag umabot dito sa dulo nito, yung dulo nito na pinakaganyan, yung dulo niya nakatutok dito sa langis, pagka po inabot yun ng langis, nasasaraduhan niya yung butas paakyat dito, na siyang nagkakaroon ng vacuum doon dahil hindi na makapasok ang hangin habang
tumutulo yan, pag naubos ang hangin sa loob, hihinto ngayon siya. Kasi mayroon siya ritong nakaharang na yung level ng langis. Ngayon, yung langis niya, habang sinusunog nitong kalan, yung apoy ng kalan, bumababa ang level niyan. Halimbawa, andito yung langis na kagano, nakahabara gano sa butas. Pag bumaba na yan at lumabas yung gap ng kanyang dito, tubo na may butas, nandoon na yung pagkakataon na papasok ang hangin sa loob. Pag pumasok, maglalabas siya rito ng langis para isupply niya doon sa burner. At ganun din, sa ganung paraan, habang tumutulo siya, tumataas yung level. Halimbawa, ito yung nakalawit sa loob. Habang tumutulo yan, tumataas yung langis na ganon. Pagdating niya rito sa butas na to, nakalubog na ito, yung nandun sa loob, nakalubog na yung butas niya dun sa langis, ay wala na hong hangin na papasok dito sa tangke. Kaya tumutulo yan, pag naubos yung hangin, hihinto siya. Yun po ang operation ng siphon. Kaya po tayo mayroon ditong feedback. Ngayon, maraming paraan po ang paggawa nito. Halimbawa, kung ayaw nyo ng ganitong sistema, pwede nyo pong idirekta ito papunta doon sa itong feeder nyo mismo. Itong feeder nyo mismo, nakadirekta rito. Halimbawa, naka-thread diretso doon sa burner. Then pwede kayong kumuha rito sa linya na ito ng feedback ito. Pwede kayo gumawa rito ng feedback na butas na pwede nyo ipasok dito sa tangke. Para pagbaba ng level doon, yung pinaka-siwang ng tubo niya, pag bumaba yung doon, papasok ang hangin, papunta rito sa tangke. Kaya siya magpipid naman ng langis papunta ron. Pwede kayo maglagay dito ng pinaka-connection o tapping dito sa linya na ito. Huwag dito kayo maglalagay sa labas ng ng tubo kasi sisingaw. Halimbawa, ang design ninyo, yung galing dito sa pinaka-gate valve nyo, naka-thread na yan. Katulad nung design ni Bro Hardes. Yung design po niya, nakadirekta na yan, tapos papunta ron, nandyan na mismo yung feedback sa ginawa niyang pinaka-reservoir na maliit ditong coupling na nilagyan niya ng adjuster. Dito niya inilagay sa ilalim. Basta po alam niyo ang principle nitong siphonic, madali po yan kahit saan nyo ilagay na posisyon niya, kahit saan lugar. Basta ang importante, mayroon kayong feedback na galing dito na papasokan ng hangin. Kasi oras na nagsarado ang butas at walang hangin na papasok, hihinto itong paglabas ng likido rito o ng langis. Yan lang po ang principle nito. Kasi pag alam nyo yan, hindi kayo magkakaroon ng problema dyan. Kahit saan ang design mo ilagay yan, pwede yan. Pwede rin mataas yung tangke, mababa yung dito. Pwede kayo maglagay dito ng trap, pagkatapos nakadirekta yung inyong fuel line dito. Kaya lang kailangan silyado yan, hindi yan dapat singaw. Then maglagay kayo rito ngayon ng tawag dito ng butas o tubo na padaanan ng hangin papasok dito sa tangke. Yan lang naman ang principle niya. Katulad nito, ginawa ko naman dito. Dito may reservoir ako rito, papatak dito yung langis. Kaya pag akyat ng level ng langis, tatama siya ro sa nakatutok doon na hose. Halimbawa, ito yung nakatutok sa ilalim, ito. Pagtaas ng langis, sasarado yung butas, hihinto yung pagtulo ng langis. Pagka bumaba ang level, ganyan, lumabas yung butas, papasok yung hangin, lalabas yung langis. Ganon din yung paulit-ulit. Pagtaas ng langis, sasarado yung butas, hihinto. Pagbaba ng langis, dahil sinusunod doon, magkakaroon siya ng daanan ng hangin, papasok, tutulo. Yan lang po ang principle niyan. Yan, ito po, ito lang po yun ang niya. At pinakita ko na rin sa inyo yung nakaraan, yung apoy nito. Ganun din po yun yung mga nakaraang video ko. Parehas din po ang apoy niyan kasi parehas din naman yung burner. Kaya hindi ko na po ito sinindihan kasi mainit. Tingnan nyo, yan pa rin yan. Ito heavy duty na, ginawa ko. Ayan. Ito yung kanyang splash proof pagka ilalagay mo itong cover niya.
Pero kung halimbawa yung magsasaing kayo ng malakihan, kawa o kalderong malaki, matagal ang pagluluto, pwede niya, lalo na kung malaki naman dito, lagpas naman dito yung puwet niya, pwede nyo alisin itong cover para maging ano siya, yung rocket flame. Nagra-rocket flame siya, mas mabilis, mas malakas ang apoy. Pero kung maliliit yung ginagamit ng utensil na makasarura kaldero, delikado na matuluan niya ng sinaing, baka magliyab. Lalagyan nyo nitong protection nyo para sa fireball. Fireball protector to suppressor, para pag nasabuyan ng sinaing, kung maliliit yung kaldero nyo, hindi siya aahon. Yun lang po at maraming salamat po sa mga nanood at shout out po sa mga magkakalan dyan. Pasensya na kung hindi ko mabanggit ang iba alam mo naman yung matanda na shout out kay Hardes, kay Kaisen, kay sino ba ito? Si Mixwarp, si Kasinet, Boy Bakal, si Miray, si Bay Joseph Ligayada, Larsky, si Palermo Mata, shout out sa inyong lahat. At si Dijali, si sino pa ba yun? Kalimutan ko, taga Binangunan, si atin mo, Ulyani na talaga yung matanda no? Maraming sa inyo, nung hindi ko na matandaan, sa inyong lahat na lang, sa buong magkakalan, lalo na yung mga nag-member dito sa ating DIY kalan na maker. Shout out sa inyo at sana po magtulong-tulong tayong lahat at para mapaganda pa natin itong ating ginagawang industriya na habang ginagamit ng ating mga kababayan, mayroon silang proteksyon na huwag mapinsala ang kanilang ari-arian. Magtulong-tulong po tayo, huwag na po tayong magparunggitan at kung ayaw ibigay ng iba ang kanyang kalaman, huwag nyo sana ikasama ng loob kasi normal naman yon dahil sa matagal niyang pinag-aralan yun Ngayon kung ibibigay, pasalamat na lang tayo, wag na tayong magdagdag ng kung ano-anong mga salita na hindi makakaganda sa bawat isa sa atin. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo.